Okay, a blessed afternoon to all of us. Tayo muna yung awit para sa Panginoon. Let us sing, He keeps me singing. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear that I am with you, peace be still. In a life that's ever flow. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. Discord filled my heart with pain. Jesus wept across the broken stream, steered us loving course again. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Though sometimes He leads through waters deep, trials fall across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, see His footprints all the way. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Feasting on the riches of His grace, resting near the sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I'll shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Okay, tayo pong manalangin. Aming Amang Diyos na pinamapangyarihan po sa lahat, banal, maraming salamat po sa hapon na ito na pinagulog niyo po sa amin, kung saan nandito nga po kami muli sa iyo at sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat nga po sa pag-iingat ninyo sa buong maghapon hanggang sa matapos po yung lockdown sa April 30. Maraming salamat po sa mga ginagamit niyo pong government officials, mga frontliners po. Alam ko po na nandun yung risk sa kanilang buhay, pero salamat po sa kanila at sa natulungan po sila, lalo nga magabi nga po itong nangyayari pong ito. Hindi po kami mga nasa tahanan, mag-stay at home, sumunod sa gobyerno, mag-observe ng social distancing, kung saan para po hindi na po mas tumawag pa. Kasi ngayon po, we have a bad news na talagang padami po ng padami ang mga COVID patient dito sa ating lugar, sa bansang Pilipinas. Pero maraming salamat po sa inyong provision sa lahat po ng mga manggagawa. Ganyan po sa bawat isa po sa amin ng mga mananampalataya. Kung saan dapat mas mapakita po namin na kami po ay nananampalataya sa inyo. Nandun yung aming pananampalataya na alam po namin na matatampasan po na lahat ng ito. Ganyan po sa amin pong pakikinig po ng mensahe. Gabayin niyo po ang bawat isa po sa amin. Handa po yung notebook, handa po ang aming mga puso. Nandun yung teachable heart, humble heart. Ganyan po sa aming panalangin, personal prayers, sa aming pag-aawitan, sa aming pong personal devotion. Ganyan po sa aming pagbibigayan, pagpalain niyo bibigay sa kasan nagbigay para po sa kalalago pa po ng ministeryo ng Bethany Bible Baptist Church, mga missionary na suportahan, mga full-time workers, sa aming pastor. Ganyan po sa bawat sa amin may karamdaman, may kagalingan, at mag-provide po sa lahat ng kinapangailangan. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala at kayo pong patuloy na tinataas at pinasasalamatan sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let us continue singing. Let us sing the old rugged cross. Kihanapin ko lang po.
old rugged cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that cross where the dearest and best for the word of lost sinner was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the old rugged cross, so despised by the world, as a wondrous attraction for me. And a dear Lamb of God, that His glory above, to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its chains and reproach gladly bear, and to heal me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross, and my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Maraming po salamat sa ating pag-aawitan, sa ating panalangin, sa pagbibigayan. Ngayon po, dadako naman po tayo sa importanteng parte ng ating worship. Of course, yung ating pananambahan sa pakikinig po ng mensahe. So, tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Noel Napo. Thank you again, Preacher John Ray, sa ating bagong kasal na MC at saka song leader. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. At natutuwa po ako kasi nakakonect ako kanina sa mga pastors na nag-zoom kami at may pinag-uusapan na ikakasasalang-salang ko lang, pero bukas ako daw maglilid ng prayer. Thank you for that opportunity na makapag-fellowship ang mga pastors. Again, nandito huli tayo ngayon at nandito tayo na wala po iba tayong gagawin kundi makinig. Pumasa sa Panginoon ang kanyang mensahe para sa atin dahil alam natin na hindi lang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa Panginoon ng Diyos. Pakainin po natin yung kaluluwa natin ngayon. So, wala pong iba tayong pwedeng pagkunan ng lakas ng kanya sa ating spiritual na buhay kundi yung kanyang salita naman. Siyempre po, yung mga katotohanan na magpapalakas sa atin. So, ang ating text po ngayon ay
Again, naanak na po pala si Des at isang babae. Congratulations sa Ligaspi family. Kaya nga nag-request sa kanina ng prayer kanong bago sa ICS kanina. At yun, nalaman natin, yun lang natin kanina sa messages na pag-pray natin siya. At again, answered prayer na po tayo. So pag-pray natin yung baby na itong baby na ito ay maging malakas, malusog, at malayo sa mga virus na yan. Napabalot siya ng banal na dugo, maging si Des, makarecover ka agad. At kompleto na sila, dalawang lalaki, isang babae. Wow! So, congratulations, Ligaspi family. Pag-pray natin patuloy si Nanay Beth na siyempre yung hirapang matutulog yan palagi. Pag-pray natin na maging masarap palagi tulog niya. At kung minsan na nangyayari din sa akin yan, pagka sobrang na-exercise na ako, nahirapan ako matulog, pag-gising-gising. So, naghanap ako ng mga pagkain pwedeng makastimulat pagtulog ka agad at kagabi sabi ko, pili ako ng mga pagkain pwedeng makapagpatulog ka agad. Isa nga yung almonds, o kaya kiwi, sweet potatoes, mga ganyan ano. At yung mga ito, yung pinabili ko, sarap ang tulog ko kabe, walang istorbo. At siyempre, kailangan malinis yung ating isipan, maayos yung isip natin, walang mag-aabala sa ating kaisipan. So again, good afternoon to everyone. Let's go to our lesson this morning. But it's afternoon, pero bago yan, basahin po natin ang ating teksto. Matthew chapter 7, verses 7 to 11. Di ba, sinabi ko na nga kanina umaga na magiging lesson natin ngayon is the key to answered prayer. So marami sa akin nagpipray. Nasasagot ba yung panalangin natin? So dito natin makikita ngayon para makita natin yung pinakasusi para masagot yung prayer natin. Kanina nga, may pahapyo natin lesson kanina, di ba? Kailangan yung lesson natin, kailangan clear heart, pure heart, o clear heart, pure mind, maganda yung motive natin, focus tayo ngayon. So, ang ganda ng lesson po kanina umaga, kung yan po mga lessons natin ngayon, ay mga lessons natin yan talagang isa sa puso natin. Imposible po hindi kayo lumago. Imposible na hindi kayo mapalapit sa Panginoon. Imposible hindi kayo mabago. At itong lesson na ito ngayon, itong the key to answered prayer, pag nakita mo sumasagot ang Panginoon sa nakita mo yung susi, abay lalo kang hahanga sa Panginoon. Lalo kang yung mapapalapit sa Kanya at hindi ka bibitaw sa panalangin. So ating pong basahin ang Matthew chapter 7, 7 to 11. Sabi niya, ask and it shall be given you. So, pag sinabing ask, inuutosan tayo, kumiling tayo. Kasi para ito yung mabigay. And ye shall find, seek, and ye shall find, knock, and it shall be opened unto you. Sa verse 8, for everyone that asketh, receive it. O diba, napaganda pa nga po yan, no? And he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. Verse 9, or what man is there of you, whom if the son ask bread, will he give him a stone? Or if he asks fish, will he give him a serpent or snake? So, if ye then being evil, know how to give, sabi niya, ikaw nga masama, marunong ka know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him? O, di po. So, ito yung lesson ito na dapat nating, para pag nanalangin po tayo, ay talagang kumpiyansa tayo na tayo sasagutin ng Panginoon. So, yun po, kahit talang lesson natin is the key to answered prayer. Tayo po yung manalangin. Aming Amang Banal, nasa langit, maraming salamat po sa patuloy na kalayaan namin maghayag ng iyong salita, ng aral. At po nga po, dahil sa virus na ito, dahil sa crisis na ito, yung pagtitipon namin ay nahadlangan. Pero ang pangangaral, salamat sa pangunguna mo sa amin. Salamat sa favor na ibibigay mo sa amin na naway ang mensahe na may mapapakinggan ngayon ay maging napakaliwanag sa amin. May baliwanag ito ng maintindihan ng bawat isa. At siyempre po, pag naintindihan yan, magkakaroon kami ng pananampalataya na ito'y gamitin sa buhay namin. Salamat po Ama sa Banal na Espiritu na magiging guro namin ngayong hapon. Lahat sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. So, again, good afternoon to everyone. So, handa na ho ba kayo? Handa na ba yung mga notebook ninyo? Okay, so kailangan mag-take note po tayo para tayo ay may mababalikan.
Again, reminders na ito yung lesson po natin dito, hindi lang matatagpuan sa ating Facebook, sa ating account, sa ating sa church, Bethany Bible Baptist Church. Nakikita na rin po yun sa YouTube. Lahat ng mga preaching ko po yan, nakikita natin sa YouTube. Just punta kayo sa YouTube, ano nyo na yung Bethany Bible Baptist Church, pindutin, lalabas na po yan. Ayun po, that's the courtesy of Brother John Ray, pag-open ng account natin, and courtesy of Brother Abner Masyado. Sina po yung nag-aayos niya, nililipat niya po dyan. Napaka-sipag ng dalawang ito. Isang mga blessing po sila at nagiging kaagapay ng inyong likod, lalo na sa pag-aaral ng kanyang salita. So, kunin po natin yung pinaka-summary, yung kabukuan ng lesson natin, para may na kayong idea kung ano yung lesson natin ito. Okay? One of the main reasons God answers prayer is because He wants us to get to know Him. Yung palang pinaka-number one na dahilan ng Panginoon sa Kristo o ng Diyos. Yung pinaka-main na dahilan ng Diyos. Kaya sinasagot niya yung ating panalangin. Dahil gusto niyang makilala natin siya ng gusto. Gusto natin makilala natin siya na siya'y Diyos na sumasagot ng panalangin at sa Kanya ay walang imposible. Alam niyo po, kasi sa pamamagitan po ng nasagot na panalangin, matututuhan natin yung kanyang pag-ibig. Kasi pag sinagot yung panalangin mo, mahal ako ng Lord. Ang bait naman ng Lord. Talagang ramdam ko ang mahal ako ng Panginoon. Okay? Bakit kasi sinagot? Kung kailan mo kailangan yung isang bagay at hiniling mo sa Lord, yung timing po ba? Yung timing kung paano ito sagutin. Tamang-tama at akmang-akma sa panahon na yun. Ibig wala kang pera, eksakto na lang nagpipray ka, biglang eksaktong dumating yun. At dahil dito, nagkakaroon tayo ng natututuhan natin yung kanyang wisdom. Na lalo natin nagiging close tayo sa Panginoon, nakikita natin kung paano gumawa ang Panginoon sa buhay natin. Yung nararanasan natin mga kapatid, nagiging wisdom natin. At pag yung wisdom na yan, isi-share mo sa iba yan, ito yung ginawa ng Panginoon sa akin. So pag tinanong ang madahilan, kasi naranasan mo, so kaya mo ibigay. At dito mo rin po nararanasan, natututuhan natin yung kabutihan ng Panginoon at yung kanyang kahangahangang kapangyarihan. At dito mo ipagmamalaki yung Panginoon. So in English mo yan, through prayer, to answer prayer, we learn about His love, timing, wisdom, goodness, and amazing power. Yung kahangahangan niyang kapangyarihan. Dahil yung kanyang faithfulness na mag-provide ng ating mga pangailangan. Yung ibang eksaktong, yung pangailangan mo, yung mga taong ginagamit. Okay? Yung alam mo, wala ka namang makukunan, pero may taong ginamit. So, dito mo nakikita yung katapatan niya. Sa kanyang salita na sinabi, I will supply all your needs. At yun namang ginagamit ng Diyos, i-bless naman ng Lord yun para gamitin ulit sa ibang bagay. Kaya yung mga giver, dapat sila nagbibigay kasi alam na ginagamit sila ng Lord na instrument upang gawin silang pagpapala. Siyempre, may naiiwanan sa kanila. Yung blessing na yon. So, ito yung nakaka-encourage sa atin na lalong magtiwala sa Kanya na isang mas malalim na level ng ating spiritual na buhay. Di ko ba? So, dati-dati, ang babaw natin, pero habang isa sa mga paraan niya para lumalim yung level ng ating relationship sa Panginoon, yung ating pagtitiwala sa Kanya. Isa po yan yung ipakita niyo yung katapatan niya kung paano siya mag-provide, kung paano siya sumagot sa ating mga panalangin. So, sa halip na mag-focus mostly tayo sa mga petitions para sa ating sarili. Kasi nasanay na tayo na palagi na lang sarili natin, Lord, pahingi naman ganito, Lord, pagpalain mo naman ako. Lord, ito mga kailangan ko. Kasi kadalasan, mostly ang ating focus ay yung ating pansarili o sa iba. Pero dapat, magsimula natin ibigyan ng halaga yung paggamit natin ng oras alone with our Heavenly Father. Kasi madalas, pag nag-pray tayo, palaging pangailangan natin. Pero tama yun, pag-pray natin yung iba. Di ho ba? Tama naman yun eh. Pero hindi ho palaging ganun. Siguro simulan natin yung kahalaga, simulan natin ngayon ang pagbuhin yung ating panalangin at magsimula na yung sinulan. Yung bang halaga ng pagbibigay oras natin
Okay? Ikaw at ang Ama, nakausap-usap natin sa Kanya. Yan po kung minsan hindi natin nabibigyan ng tuon eh. Kaya nga yung susi, yung pinakasusi ng answered prayer, kailangan natin malakas tayo doon sa Father, malapit tayo doon sa Ama. So, paano tayo magiging malapit sa Ama? Kung lumapit lang tayo sa Kanya, o nananalangin nga tayo, puro lang sarili natin ang hinihiling natin sa Kanya, o ibang tao, wala namang masama doon, di ba? Pero tama, kasama na rin yun, pero huwag natin kakalimutan yung value, yung halaga ng oras na gagamitin natin, na kausap lang natin ikaw at ang Ama lamang. At malaki po ang gagawa yun. So, at pag nangyari yan, yung experience natin na pag tayo lumalago, sa English nga sabi niya, as we grow in intimacy. Pag sinabing intimacy, diba yung closer? Okay? Closer relationship with God. We may even find ourselves receiving unexpected blessings. Yun ang maganda. Yung hindi mo inaasahan, hindi mo naman hinihingi. Pero dahil ang Diyos ay all-knowing God, dahil na-establish mo yung intimate relationship sa Panginoon, malago ang pagiging malapit mo sa Panginoon, isa sa mga ma-expect mo at magugulat ka na nakikita mo yung sarili mo, tumatanggap ka na hindi mo yung mga inaasahang pagmapala, na mga bagay na hindi mo naman hiniling sa Diyos. Pero alam ng Diyos na kailangan mo. Hindi mo ba? Na yung taong nagpagamit, pagpapalain din ng Diyos yun. Kasi nangusap ang Diyos yan, binigay niya sa kanyang, inilagay niya sa kanyang puso. At sinunod niya. Pero po yan. But how should we respond? Ito naman ang kabila sa kabilang bahagi. How should we, when God doesn't seem to be answering our prayers at all? Iba naman, isa, hindi ko hinihiling. Then establish mo na yung closer relationship mo sa Ama natin. At kung minsan nakakatanggap ka na hindi mo inaasang pagpapalan, hindi mo naman hinihiling, ano yung tugon natin kapag yung prayer mo ay mukhang hindi na sinasagot ng Panginoon yung prayers mo? Maaaring you have been asking Him to meet pressing need. Meron talagang may kailangan mo yun. At kailangan sagutin ito ng Panginoon, yung desire mo. Pero walang nangyayari. Nangyayari na ba sa inyo yun? Mukhang tagal mo nang hinihiling, pero bakit walang nangyayari? No, sa mga pangyayaring ganito, you and I often interpret that the Lord is not listening or He doesn't care. Yan kaagad eh. Kaya tumitigil na tayo. Ayaw na, hindi naman ako pinakikinggan ng Panginoon. Parang walang dating sa Panginoon yung aking panalangin. So bilang resulta, so yung ating ginagawang pananalangin, napapaaga yung pagtigil natin sa panalangin. Dahil later on, wala na. Dahil sa iyo, wala na. Hindi mo naaasahan ito. Pero ano pong tinuturo ng Bible? Okay? That the Father is willing, di ba sabi niya, ang Ama ay nakalaan at masayang ibigay sa kanyang mga anak ang mabubuting bagay. Yan ang tinuturo ng Bible. The Father is willing and happy in giving His children good things. Hindi kanyang bibigyan ng masama. Sabi niya, kung yung evil na ama nga ipinuprovide niya pangangailangan ng kanyang anak. Kaya nga dito sa Matthew na binasa natin, kaya pagka ang prayers hindi nasasagot, huwag ititigil. Kasi mayroong tinuturong pangako dito sa Bible. Yung binasa natin, di ba? Ask. Tumiling ka. At ito'y ibibigay sa'yo. Hanapin mo at matatagpuan mo. Kung matok ka, it will be open. Ibubukas sa'yo. For everyone sa me who ask, receive. Liwanag, di ba? Sino man na hihiling, tatanggap. At sino mang maghahanap, makakasumpong. At sino mang kakatok, pagbubuksan siya ng pintuan. Walang negative yung sinasabi dito eh. So, sa kabuuan ng passage na binasa natin, ito yung susi sa answered prayer. Ito yung pinakasusi para masagot po yung ating panalangin. So, mag-focus po kayo dito magkinig kayo maigi rito. At kung maaari, tinitake na nyo, i-meditate nyo. Kasi last time, ang lesson natin about meditating the Word of God. Okay, ganda ng lesson na yun. Kaya nasa YouTube na rin po yung lesson na yun. So, God responds when His children seek His face with personal
perseverance, mayroon siyang determinasyon at confidence. Hindi yung pag hinahanap mo, hindi mo lang nasumpungan, walang ka ng God. Hindi po yun ang dapat. So, hindi tutugon ng Diyos. Uulitin natin. Ay tutugon lamang sa kanyang mga anak na naghahanap sa kanya ng may saan? Determinasyon o perseverance at yung tinatawag na confidence o kumpiyansa. Pag nawala po yan, ay hindi tutugon pa ang Panginoon dyan. Okay po? Yun ba yung kabuuan ng ating lesson? So, kukunin natin ang mga biblical na principles, yung mga prinsipyong makukuha natin sa binasa natin ngayong hapon. So, may tanong dito. So, if we want God to answer our prayers, we must. Kung gusto nating sagutin ng Diyos yung ating mga panalangin, una, anong kailangan natin gawin? Una, number 1, pray with perseverance. O, ano ibig sabihin ng perseverance kanina na kinuha natin? Natatandaan nyo? Determination. Pag perseverance ka, hindi ka susuko. Pagpapatuloy ka. Okay? Now, what did the Lord Jesus mean when he said, seek and knock? So, ibig sabihin, iniimbitahan niya ang lahat ng mananampalataya na lumapit sa Ama ng malaya. Kasama ng ating request na, ito ang mahalaga, pag lumapit ka pala sa Kanya, dala-dala mo yung request mo o kahilingan mo, ito yung mahalaga. Fully expecting Him to provide all we need. Yun. Kailangan wala kang pagdududa. Kailangan buo ang iyong kumpiyansa sa Kanya na umaasa ka sa Kanya na ibigay niya ang lahat ng iyong kailangan. So, huwag mo pag lumapit ka sa Kanya, hindi ka na lumapit lang ng 2 linggo, ay wala na. Napakasarap po. Alam niyo po, pag na-establish niyo po itong ganitong attitude natin sa panalangin at kinikilala natin ang Panginoon natin, ay talagang yan na po hinahanap niya. Gusto nga niya tayong kilala ng gusto eh. Gusto niya ilapit ang sarili niya sa atin. Tayo lang naman lumalayo. Kaya kung patuloy kayo mananalangin, isa pong bunga ng panalangin, di ba? Pray to enter not into temptation. Gusto ko po yun. Pag prayerful ka, ano yung magnet ng kasalanan sa buhay mo, yung magnet ng temptation sa buhay mo, nawawala ng appeal. Okay? Kaya nga, sanayin natin, lalo na kung gusto mong masagot yung panalangin mo. Okay po? So, siya mismo ko nag-iimbita sa ating mga mananampalataya, lumapit sama ng malaya. Kasama ng ating kahilingan. Lang, ulitin natin na may ganap, fully ganap, na umaasa sa Kanya, na ipuprovide niya ang lahat ng ating kailangan. But, okay, listen. Hindi niya ipinangako. Kailanman hindi niya ipinangako na ang bawat pintuan ay bubuksan ka agad. Hindi sabihin na hinilig ka, kumatok ka sa Panginoon, ibukas agad. Hindi po yan. Kasi ang sabi kasi dito sa Greek verb ng knock dito is present imperative. Pag sinabing present, siyempre kasalukuyan, di ba? Yung imperative is utos. Pag sinabing present imperative, knock, yan ang utos. At yung present imperative is keep on knocking. Okay? Pag seek, sabi niya, seek and keep on seeking. Huwag kang titigil. Kasi kaya inuutos niya, ini-invite niya nga tayo na lumapit sa Kanya, dahil ang request natin, at ganap na umaasa na ipuprovide niya yung pangailangan natin. Pero pag ikay kumatok, sabi niya rito, keep on knocking. Ikaw ay naghanap, keep on seeking. Sa ibang salita mga kapatid, nandun yung determinasyon mo. Yung patuloy na gagawin mo ay isang importanteng bahagi ng answered prayer. Amen po? Amen. So, determination is an important part of answered prayer. Napaka-importanting bahagi ng panalangin yan. Kasi bakit ka nagpapatuloy na nananalangin? Bakit ka masyadong determinado? Tuloy-tuloy yung panalangin. Nakahilingan dito. Kasi nga, yun ang hinahanap ng Panginoon. Fully expecting Him to provide all we need. Now, some of the gifts God has for us come only after long seasons of waiting. Okay. Ulitin natin.
some of the gifts God has for us, karamihan ng mga regalo ng Diyos o biyaya ng Diyos para sa atin, ay nangyayari lang pagkatapos ng mahabang panahon na pag-aantay. Kaya nga tinuturuan tayong patience, di ba? Dahil naniniwala ka naman ang Diyos ay kaya-kaya niya ibigay sa iyo. Naniniwala ka naman na sa Diyos ay walang importante, ay di makantay ka. Ikaw ang humihiling eh. In fact, ini-invite niya tayo na, lumapit kayo sa akin. Kumatok. Di ba? Anak. Humiling. Siya nagsabi yun. Sinong nag-invite? The God who is a sovereign God. Saan may control ng lahat. The God who is all-powerful, na sa Kanya walang imposible. The God is omniscience, sa Kanya nalalaman niya. Okay? Alam niya yung ins and outs niyan. The God who is love. Grabe yan, no? So, isang halimbawa lang ito. Ang isang magsasaka, anong gagawin ng isang magsasaka? Kumuha ng butil. Anong gagawin ng magsasaka? Lilinangin niya muna yung lupa, aararuhin niya yan. At pagkatapos araruhin, kakalagkadin niya yan. Susuyurin mo na, tapos para lumabas yung mga damo-damo, kakalagkarin niya para alisin yung mga damo. Tapos, gagawa siya ng daan ng pagtataniman. At pag tinanim na yan, uulan na yan, isibol na yan. Hindi, aasa ng bunga yan. At pag sumibol na yan, naku, taga-antay yan, inaalagaan niya, pinupunutan niya ng mga damo yan. Tinitingnan niya kung may mga insekto o ano man. At tapos pag namulaklak na yan, ako excited na yan. Ganun po. Nag-expect ng plenteous harvest, maraming ani. Naalala ko nga sa Mindoro naalala ko rin lupa ako sa Mindoro. Kaya still praying na magkaroon tayo ng budget para makapunta doon. Na isang kaban, umaani kami ng 120 kabans per hectare. Sa katabi namin, umaani nun ng 80, 70. Nandun nakatira pa nun yung mga Amerikano sa buhay sa aming bahay noon. Mayroon kaming devotion palagi. Nag-aaral kami ng salita ng Diyos. Kasi mo, grabe yung pinupapay tatay yung supportan niyo yun sa mga manggagawa nandun, sa pastor namin noon. At yung ani naman, isipin mo, 120, kaya punong-puno ang bodega namin noon. So, kailangan tayo mag-imay. So, napaka-importante po mga kapatid na maintindihan natin na ang Ama natin ay palaging panalangin. Huwag niyong sasabihin hindi siya sumasagot. Kaya pag hindi siya sumasagot, mayroon pang dahilan niya. Papaliwanag natin mamaya. Pero yung those answers can take one of three forms. Kaya nga, pag nanalangin ka, ito, tingnan mo tatlong formang ito na panalangin, condition ng panalangin that affect. Okay? The condition that affect. That he may say, pag nag-pray ka, ano yung unang condition niya? Yes. Pag nanalangin ka at sinagot ka na agad ng Panginoon ng yes, immediately or within short period of time, dahil alam na ng Diyos ang kailangan mo na, ibibigay sa inyo yan. Sabi ko nga, di ba, nung humiling ako ng sasakyan, 3 linggo, sagot ako ng Panginoon. Yung 3 linggo na yun, kinlaim ko na eto na, kagaya yung lesson natin kanina ko ba, visualize. I-visualize mo na sinagot na ng Diyos yung panalangin mo, nakikita mo na kung ano yung bibigay niya. So, ang ginawa ko, nagpagawa na ako ng garahe. So, pag sinabi niyang yes, talagang kahit anong mangyari, hindi kaya hadlangan ni Satanas yan. Now, ito ngayon, pag sinabi niyang yes, sinagot na yung prayer natin, ito ngayon ang nagtutulak sa atin, nagmo-motivate sa atin, na malaman pa, maunawaan pa natin pa to know more and trust Him more. Okay? So, nandun yung tiwala na tayo sa Kanya. Gusto natin lalo kung magtiwala sa Kanya. Gusto pa natin makilala. So, sa pamamagitan ng pagsagot agad ng ating panalangin, God opens our eyes to how beautiful He'll be with other needs brought before Him. Di ba? Kaya papakita mo dahil sinagot na, ako, ito, ang gandang binigay ng Lord sa akin. Sa susunod, mas maganda pa tsak yan. So, lalo mong gusto makilala ang Panginoon sa Kristo. Gusto ng Kanyang salita. Gusto mo lalo magtiwala sa Kanya. Dahil bakit gusto mo lalo magtuto ng Kanyang salita? Parang lumalim yung tiwala mo sa Kanya. Pag lalo mo siyang makilala, kaya huwag kayong bibigay. Unang-una sa fellowship sa banal na Espiritu. Kasi yung Holy Spirit na yan, ang siya inibinigay sa atin, nanahan sa atin, sinalyuhan tayo,
maging gabay natin, maging alalay natin, mangangalaga sa atin, mag-iingat sa atin, magtuturo ng mga salita ng Diyos na pwede mo na tinuturo sa'yo. Kasi walang ibang magtuturo, magpapaliwanag ng mga salita niya. Kahit ito, pag out of fellowship ka, hindi mo maintindihan ang kanyang salita. Narinig mo, pero walang dating sa'yo. Pero pag in fellowship ka with God, at nakikinig ka ng kanyang salita, sabihin pala yun, pag nakikinig ka nun, grabe, ganun pala yun. Yes, Lord, amen. Hindi mo ba? Pero pag out of fellowship ka, walang dating. Mga asar ka pa. So, pwede niya sabihin. And then, pwede niya sabihin pangalawa, wait. Yan. Kaya, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Kaya tayo lumalakas eh. Kaya, at pag habang inaantay mo ang kasagutan, lalo kang hindi umaalis sa kalooban ng Panginoon. Lalo kang nagpupursige na magsimba. Lalo kang nagpupursige na manalangin, mag-share ng gospel. So when we be asking for the right thing, tama yung hinihiling mo. Walang problema, sabi ng Panginoon. Pero, bakit sabi ng Panginoon, wait? So, we be asking for the right thing, but are not prepared for His answer. Pero hindi tayo handa. Hindi pwede sagutin ng Lord yung prayer mo agad dahil ikaw mismo hindi handa. Alam mo bakit? He may be quietly arranging the circumstances before saying yes to our request. Ano yung inaayos niya? Pag sinabing quietly arranging, maingat niya, tahimik niyang inaayos yung mga circumstances. Pag sinabi mong circumstances, ito yung kondisyon na naka-apekto ng sitwasyon. Kaya ka nga nagpipray. Mayroong nangyaring sitwasyon. At inaayos muna ng Diyos yung kondisyon na naka-apekto sa iyo sa sitwasyon. Kaya ka umiling. So, ang gagawin niya, kaya sinabi niyang, wait, nandali lang, may inaayos lang ako. Kasi, nangako na nga siya, sasagutin niya nga tayo. Kaya lang, sinabi niyang, wait, may gusto pa siyang ayusin. So, whenever you sense saying is wait, then take a look within yourself. Tingnan niyo yung sarili mo. Ano yung mga dapat pang inaayos ng Panginoon? Ikaw kaya yung inaayos niya? Inaayos niya mga situation na yun? So, ang gawin niyo, ask Him to reveal any wrong motives. Lord, maaaring tama yung niling ko. Pero, ano yung mga maling motibo? Okay? May mali ba akong motibo sa aking paghiling? Lord, i-reveal mo po sa akin. Hilingin nyo na i-highlight sa inyo yung mga wrong motives mo or incorrect viewpoint, yung mga maling pananaw, which might be contributing to the delay. So, pwede palang ma-delay yung answered prayer natin kapag hindi tama yung ating pananaw. Pagka hindi tama ang ating motibo. So, ngayon, kung hindi tama, sabihin nyo, Ama, meron mo ba akong maling motibo o hindi tamang pananaw sa hinihiling ko? Kung meron man po, pwede kong i-reveal niyo po sa akin yun, Ama, para maitama ko po yan. Ano ba sabi ni James 4:3? You ask and receive not because you ask amiss. Yung amiss dyan is evil or wrong motives natin. That ye may consume it upon your lust. Yung lust, yung gusto mong pleasure pang sarili mo, yung desire mo pang sarili mo, o mga material na bagay, o maaaring meron kang tinatawag na lust, kasama rin po yung sexual motives. So, yan ang mga nakakadlang. Tama, inihiling mo. Pero, sabi ng Lord, teka muna, hintay ka muna, ay aayos muna ako. Sa sarili mo, ihanda ko muna yan. At kung may involve may ibang tao, ihanda ko ng ibang tao. So, kailangan talaga ang buhay natin na nakaayon sa kalooban niya. Kasi alam ko yung praying the Spirit, tayo feel ng Holy Spirit. Para palaging yes ang sagot sa atin. Ano yung praying in the Spirit? Kasi pag feel ka ng Holy Spirit, pag magpipray ka, di ba? Paano malalaman ng Ama paano malalaman na yung prayer mo ay kalugod-lugod sa Ama? At syempre, pagka feel ka ng Holy Spirit, yung patnubay ng Holy Spirit, may gabay sa'yo. Alam ng Holy Spirit yung gusto ng Ama na marinig sa'yo sa panalangin. Because God, the Holy Spirit is also all-knowing.
at ikaw ngayon ay positibo sa kanyang salita, at ikaw ngayon ay nagtagal sa fellowship sa kanya, nakita na nga ang bunga ng Spirit sa buhay mo, yung love. Hindi ka masyadong palaging gagalitin, ano? Ikaw yung palaging nang maunawain. Nagpaparaya ka, hindi ng love mo sa ibang tao. Una-una, love mo sa Lord, saka love mo sa ibang tao. Pangalawa, joy. Kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit may pressure sa buhay mo, hindi basta-basta makukuha yung joy mo. Hindi ka bibitaw. Kahit minura ka na, hindi. Mas mahalaga sa akin ang fellowship ko sa Lord kaysa sa mga mura niya. O sa mga sasakit na salita niya. O ginuloko ako ng taong to. Okay, nasaktan ako, pero mahalaga ang fellowship ko sa Panginoon dahil ayokong mawala ang bunga ng Espiritu sa buhay ko. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, yung mga bunga yan, hindi mabibilihan sa Mercury, hindi mabibili yan sa mga drugstore. Okay? Yan ay bunga ng banal na Espiritu na nagtagal ka sa kalooban niya. Hindi yung tanim, gagaya ng tanim, no? Tinanim mo yan, namumulaklak na sa binunot muli, nilipat muli sa paso, hindi magbibuelo na naman yun. Ganon din po tayo, pag tayo patuloy na nagpasakop, kahit anumang mangyari, hindi ka bibitaw, yun ang labanan eh. Hindi ko sinasabi, the Christianity is not a playground, it is the battleground. Yun ang labanan natin na hindi ka bibitaw sa kalooban ng Diyos. Remember yung lesson natin about knockdown, but not knockout. Iba yung knockdown, bagsak ka lang. Hindi ko knockout. Pag knockout, tulog ka na. Hindi ka makakabangon. So, para kay Paul, kasi sabi niya, I will not allow this joy to be stolen from me. Sana ganun tayo. Ayoko nakawin nila ang kaligayahan ko, ang happiness ko, dahil lang sa sinabi niya, dahil lang sa ginawa niya. At gagawin ko ngayon na parang pang-exercise ng faith ko yan. Para lalo kong lumakas sa pananampalataya. Okay ko? Kaya sabi niya rito, kaya pag humiling tayo, tingnan natin yung motibo natin. Itama natin kung ano may dapat natin itama at sabihin natin, Lord, reveal mo po sa akin yung mga maling motibo ko at maling mga pananaw ko na maaring nakakatulong na ma-delay yung aking answered prayer. Kaya sabi ni James, he asked, he received not because he asked amiss. O, di ba? So, tingnan natin yung motibo natin. Bakit pa tayo nag-pray? So, pag nag-pray kayo, establish natin talaga yung paano tayo magiging closer sa Panginoon. Hindi yung puro lang kahilingan natin ang gusto natin. So, God is always faithful to let us know anything that might be hindering His answer. Oh, alam naman eh. Ang Diyos ay palagi palang matapat na sabihin sa atin at ipaalam sa atin ang anumang bagay na maaaring nakakahadlang sa ating panalangin. Hindi mo ba? Kumisan, gagamitin ng ibang tao sa'yo. Gagamitin ang mensahe. Gagamitin ang mensahe ng choir. Hindi ko ba sa Sunday School? Kaya mahalagang kayo umaatin ng Sunday School kasi sa pamamagitan ng mga mensahe ng Sunday School ay yung teacher na ginamit ng Diyos, mangungusap sa iyo kung nanamnamin mo lang talaga. Amen. Lalo-lalo sa mensahe ng service, pagka yung preaching na. At yung mga devotions natin araw-araw, may message ang sa kung taking kahit salita ng Diyos yan eh. If you are just in fellowship with God, you are going to appreciate the morning devotions kasi yan ay gagamitin yung mensahe para sa iyo. Maring hindi mo magamit ngayon yan, isang araw magagamit mo yan. Kaya appreciate ko, salita ng Diyos yan eh. I-devotion nga lang. Ang devotion usually, ano yung isang prinsipyo makukuha mo dyan? Hindi naman parang preaching yan. Kung araw-araw mo nakakakuha ka ng isang prinsipyo sa buhay mo, kung ikaw ay positibo, lalago ka talaga sa pananampalataya. Amen. So, tapat ang Ama natin na ipaalam sa atin ang namang bagay na makakahadlang sa para masagot yung ating panalangin. Kaya nga, persevering in prayer gives the Father the opportunity to work within us our circumstances. Huwag kayong susuko sa panalangin. So habang kayo nananalangin, okay, habang hindi pa sinasagot yung panalangin mo, patuloy ka nananalangin, tinatama mo ang sarili mo, hanggang unti-unti ihahayag ng Diyos sa iyo, papaalam sa iyo, bakit nahahadlangan yan. At bago ay, ganun pala yun. Ako, ang dami kong mga, bakit kaya nangihindar ang tanong? Parang siya, may mga prayers talaga hindi masasagot. Kaya ito naging lesson natin. Kasi nung malaman ko, ipapaalam talaga ng Lord sa iyan. At pag may ipinalam ang Lord sa iyo, abay, nakalaan mo naman sumunod. Paano niya susunod, ibigay uli ang sagot mo, kung hindi ikaw mismo ngayon, hindi mo masunod. So una, kung nag-pray ka, he can say yes, or he can say, wait. Yun. Then pangatlo,
God respond is with, hindi siya nagsasabi ng no. But usually, He said, I have something better. Amen. Kasi yung hinihiling mo, alam mo, napakaganda na yan. Yung pala, yung mas maganda pa pala ang Panginoon nagbibigay para sa'yo. Kaya hindi niya binibigay yung kahilingan mo. This may sound na katulad ng salitang no, but I like to think na ito ay positive light. Because the Father knows your needs and desires and He truly wants to meet them. Anak tayo ng Diyos eh. Mahal tayo ng Diyos. Palagi kong sinasabi yan sa isip ko, mahal ako ng Diyos. Amen. Palagi kong sinasabi, nung ako hindi pa nga Kristiyano eh, minahal na ako ng Diyos eh. Sobra. Okay? For God so loved the world, kasama ako doon. Amen. But God commended His love toward me, that while I am yet sinners, He died for me. Amen. Noong pang hindi ako makasalanan, nung pa yung makasalanan, hindi pa ako anak ng Diyos, minahal. Ngayon pa ba naman ako na hindi ba mahalin eh, anak na niya ako? Amen. Sinelyuhan pa niya ako ng Holy Spirit, nasa akin ng Holy Spirit. Hindi rin pagpapakita ng pagmamahal. Bakit ako magdududa? O pag humiling ako, sinabi niya, yes, praise the Lord. Lalo ako magpupursige. At pag sinabi niya, wait, may dahilan ng Lord dito. Okay, ano kayo mga humahadla? Please Lord, reveal mo naman sa akin kung ano yung mga hadlang, bakit nahadlangan ng mga pang-aking kasagutan. Or, ito yung maganda, I have something better for you. Kasi alam niya, yung needs natin, alam niya yung desire natin, at talagang gustong-gusto niyang ibigay sa atin. Kaya lang, He promised to give us what is good. Kaya ayaw niya ibigay sa atin yung sa yung weight. Dahil lang, yung makakasama sa'yo. Alam ko, yung mga young people, yung mga class kayo, di ba? Lord, sana siya na. Eh, sabi ng Lord, hindi yan. Mas okay pag binibigay ko sa'yo, magugulat ka. Akala mo kung minsan, yung boyfriend mo, siya na mapapangasawa mo, hindi ka pala. Ang saya-saya mo, after mga ilang buwan, magka-break na kayo. Hindi na makilala mo yun sa napangasawa mo. Kaya pala. Di ba ba? Maging sa trabaho natin. Pag alam niyo may trabaho at alam niyo yung linggo, bakit papasukan yung linggo? Amen. Pag sinabi ba ng Panginoon, bibigyan kita ng trabaho, maghanap ka, bibigyan kita ng trabaho kahit linggo. Tingnan mo, karamihan ng mga miyembro natin na kung saan may trabaho ng linggo, sila naapektuhan. At may mga mensahe ang Lord para sa atin pag Sunday, wala kayo. Wala. So siguro yung mga hindi daw ating paghapon, ngayon may virus na, siguro nagpaisip-isip na kayo ngayon na talaga ang Diyos pa rin kontrolada niyong lahat. Ginamit ng Lord yung virus na yun. I don't care kung yan ay galing sa China. Amen. Ginamit ng Diyos, pinayagan ng Diyos na para ipakita niya sa buong mundo na kaya niyang pahinga mundo na yan sa isang salita lang ng Diyos. O lalo ngayon, matitigas ang ulo, humaba ang lockdown. Galang natin kung ano yung gobyerno, sinutuutos ng gobyerno natin kasi sila nakakaalam. Amen. Siyempre, pag ano ba yan, kung bumababa ang ekonomiya natin. Pero kailangan talaga mag-lockdown tayo. So, ibig sabihin, pag sinabi niya, I have something better for you, at gusto kong ibigay sa iyo yung desire mo, at gusto kong ibigay yung best para sa iyo, this means He will sometimes withhold. Pipigilan niya kung minsan yung gusto natin. Okay? He will sometimes withhold what we want if it is not His best for our lives. Pag alam niyo na makaka-apekto sa atin, alam niya hinihiling natin sa bandang huli, ay sakit, bakit naman ito binigyan? Sa pang masisisi sa bandang huli. Lord, bakit kasi binigay mo yan eh? Di ba? Kaya sanap niyang wait. Kaya tingnan mo yung mga nag-aapuran, mga nagtatanan. Di ba? Kung anong pinagagawa ninyo kung minsan. So most of us can look back on one thing we ask. For in the past, He is grateful that God did not grant every request. Sabi ng isang binabasa ko, mabuti na lang, hindi lahat binigay sa akin ng Lord yung mga gusto ko. Akala ko na siya yung boyfriend ko, siya yung parang ko siya yung girlfriend, parang ko siya na. So bumaba ang loob ko nung hindi kami nagkatuluyan. Buti na lang, hindi kami nagkatuluyan. Tingnan nyo na. Okay, even yung work mo. Kung sana doon ako napasok, napahamak sana ako doon. Buti na lang. Kung doon ako pumapasok, nagkaroon ng earthquake, lahat sila nag-iba.
ako napasok, di kasama ka na doon. Kagaya nung may isang kakilala natin noon na para niya yung bus. Nag-a-apo siya. Malate na siya. Hindi siya tinigilan ng bus. Nagpipray na nga siya kasi matagal siya nakatayo at medyo nangangalay na siya. So sabi na, Lord, salamat na yung bus. Nilagpasan siya ng bus. Anong ginawa niya? Walang yung driver yun. Estos, pipray ako. So mamaya may bus na kasunod, pinapahan siya ngayon. Ngayon, habang hindi malayo pa ang kanyang nalalakbay, ano yung nangyari? Nakita niya yung bus, bumangga sa bus sa poste. Nakita niya yung pinapahan niya. Sabi niya, Lord, sorry, kala ko kasi nilagpasan niya ako eh. So may mga dahilan ng Panginoon. Kung siya nabi niya, wait. I have something better for you. Oh, okay ba? So, nais ng Diyos ibigay yung best para sa iyo. Kung minsan yung choice natin hindi best, hindi maganda. At kung minsan, pinangungunahan natin ng Panginoon. So, kung babalikan, sabi ko nga kanya, kung babalikan mo lang yung mga pangyari na, buti na lang. Di ba? Saka natin na-appreciate ang Panginoon. So, another one, nonetheless, we should keep praying. Kahit na ikaw sinabing wait, di ba sabi niya, wait, and then sabi, I have something better for you. So, lahat yan, nasa pag-antay, parang pag-antay pa rin, parang no. Kaya we should keep praying. At the right time, the Lord will meet our desires in the most satisfying way possible. Lahat ma-appreciate mo yan. Okay? So, ang napakabuti ng Panginoon. Pag sinabi ang Diyos mabuti, wala nang iniisip yun pa sa kabutihan natin. Pray with confidence. Pag nag-pray ka, dapat may kumpiyansa ka talaga. Confidence in prayer is belief in the trustworthiness of God. Ito yung paniniwala na ang Diyos talaga ay maaasahan, mapagkakatiwalaan. Kaya pag nag-pray ka, dapat may kumpiyansa ka sa panalangin kayo nag-pray ka. Wala kang duda-duda, kaya nga lumapit eh. Di ba pag nakita natin yung character of God, God is sovereign. Sa Kanya, walang posible, kontrolado niya ang lahat. God is omniscient, alam niya ang lahat. Ang simula at dulo niya. God is all-powerful, sa Kanya walang imposible. So, pag nag-pray ka, andun yung kumpiyansa mo. At paniniwala na siya mapagkakatiwala ang Diyos. So, we must trust that He will provide for our needs. Amen, mga kapatid. Amen. We must trust. Kinakailangan magtiwala tayo sa Kanya na ipagkakaloob niya ang lahat ng ating kailangan. Lahat, pero sabi niya, yes. Lahat, sabi niya, wait. Lahat, sabi niya, I have something better for you. O di ba, lahat pabor sa atin. Na para ma-illustrate natin ang puntong ito. So the Lord Jesus referred to a normal relationship between a father and son. Ito yung normal na relasyon ng mag-ama. Sabi niya sa Matthew 7, 9-11, sabi niya, ang isang magulang, kailanman hindi magbibigay sa anak ng bato kapag ang anak ay humihiling ng tinapay. O bibigyan niya ng isang ahas kapag ang anak ay humihiling ng isda. Ganun din po, may parehas sa parehong paraan din po ang ating Ama sa Langit ay pwedeng mapagkatiwalaan siya na magbibigay siya sa atin ng tinatawag na isang gift that are beneficial in every way. Pag sinabing beneficial, talagang ma-appreciate natin. Mapapakinabangan natin. Kaya nagbigay na siya ng halimbawa kung yung isang anak kumiling sa ama, yung anak kumiling sa ama ng tinapay. Alam niya, magbibigyan ba siya ng tinapay? Ba hindi. Kapag yung anak ay humiling ng isda, bibigyan ba siya ng ahas? Hindi. Ganun din yung ama natin. So, they become impatient, run ahead of God, and make a big mistake by trying to get what they want on their own. Huwag natin siyang pangunahan. Kaya kung alam mo to, ito yung susi ng panalangin, na masagot ng panalangin. Nag-pray ka, okay? Nandun tama ang kahilingan mo. Nandun yung kumpiyansa mo na ibibigay siya, papagkakatiwalaan na ipipagkakaloob niya yung ating hinihiling. Yan gagawin mo lang is, wait. Pag sinabing yes, I appreciate mo. Praise God. To God be the glory. Amen, Lord. Thank you. O, di ba? Kapag sinabi ng wait, then learn to wait. Pero sabi niya
Baka pag sinabi niya, wait, baka hindi ka pa ready doon sa gift na ibibigay niya para sa'yo. At pag sinabi niya, I have something better for you, huwag mo ituring na, hindi na ako hiniling ng Panginoon, hindi na yun. Hindi na ako sasagutin niya, no? I have something, may mas maganda akong ibibigay sa'yo kaysa hiniling mo. Okay? So, but when God allows us to wait, He always has a purpose for it. Palaging meron siyang dahilan. Tingnan nyo, si Mary at saka si Martha. Diba? Si Lazarus. Nung may sakit pa si Lazarus, pinatawag niya ang Panginoon na si Lazarus ay mamamatay na. Sa John chapter 11, verse 1 hanggang 44, mahaba na yan. So, instead, ang Panginoon si Kristo, imbis na mag-apura para puntahan si Lazarus na kanyang kaibigan, papunta kila Mary at saka si Martha, kaya ang ginawa niya, naghintay siya hanggang yung kanyang kapatid na lalaking si Lazarus ay mamatay. Pag tingnan mo, pambira namang Diyos ito. May kakayahan siyang magpagaling. Kasi kilalang ang Panginoon sa Kristo noon na nagpapagaling. Bakit pinabayaan niyang mamatay? Hinintay pa niyang mamatay. So nag-delay ang Panginoon sa Kristo, dinilay niya yung pagpunta niya ron hanggang sa mamatay. So para kay Mary at Martha, hindi maganda. Siyempre, mabalita na, para bang binabaliwala nila si Lazarus sa kaibigan niya. But what was the end result? Tignan niyo ha? Tignan yung resulta sa uli. The Savior did something better than healing Lazarus. Kasi pinagaling niya, okay, kilala na siya nagpapagaling eh. Pero ginawa niya rito, binuhay niya si Lazarus mula sa mga patay. Hindi ba mas matindi yun, di ba? Para bang I have something better for you. So to this day, we are talking about this miracle. Pinag-usapan natin itong miracle na nangyari nung kay Lazarus. Para patunayan na ang Panginoong Kristo ay may power laban sa kamatayan. Okay? So it's always best to wait on God's perfect timing. Kaya pag pinitas mo yan, nahilaw, hindi mo rin makakain. Ano mang prutas na kinain mo lang hindi pa tapos kainin, hindi pa pwede. So ganun din yun, huwag tayo nag-aapura. Pag hindi ka pa pwede makipag-boyfriend, huwag mo nang mag-boyfriend. Hindi ka pwede makipag-girlfriend, huwag mo na, aral mo nang maigi. Okay? Pag Sunday, gawin natin special na araw-araw ng linggo. Amen. Kaya nga sinabing Lord's Day, dahil araw ng Diyos yun eh. Amen. Hindi sa inyan. Ito kahit nawala tayo sa church, Lord's Day pa rin ito. At meron tayong live. Salamat, meron tayong mga technology na ito. Hindi nga high-tech itong sa ating iba. High-tech na talaga, yung mga camera na, malalaking simbahan. Grabe. Pero at least, nagkakausap tayo. Amen. Nagkakatipon tayo sa live na nito upang mag-aral ang kanyang salita. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, panalangin. At alam ko, marami kayong hiling ngayon. And that's the way. I-apply natin ito para sagot yung panalangin natin. So, itong dinilay niya yung pagdating niya, hinintay niya mamatay si Lazarus, pero mas magandang nangyari, hindi lang niya pinagaling si Lazarus, binuhay niya mula sa mga patay. Kaya it's always best to wait on God's perfect timing. So, there have been numbers of occasions when the Lord to wait for a number of reasons. Even ako, no, pinag-aantay ako. Kaya minsan, may mga dahilan ako bakit nag-delay yung aking mga decision sa buhay. Kasi inihiling ko sa Panginoon yun eh. May mga okasyon sa buhay ko yan. Of course, the Lord doesn't always provide the second chance for us to obey Him. That's why we are wise to submit to His will first time around. Yung unang-una pala mag-submit ka na sa kalooban. Unang-una, ang kalooban ng Diyos sa isang mananampalataya ay magpakop sa banal na Espiritu. Isuko natin ang buhay natin sa banal na Espiritu. Hindi isang araw natin gagawin yan. Yan ay araw-araw, minuto, segundo. Okay? Para masiguro natin na hindi yung sarili natin ang siyang masusunod. Kasi number one na kalaban natin, ulit-ulitin ko yan, yung ating sarili. Kasi nga po tayo, yung lesson ay palagi, di ba, sinasabi ko na, nang tayo makakilala kay Kristo bilang tagapagligtas, okay, at tunay yung pananampalataya natin, sinelyuhan tayo ng Holy Spirit. At bago tayo sinelyo ng Holy Spirit, nagkaroon ng tinatawag na spiritual na pagtutuli.
Which means, nagkaroon ng surgery, inihiwalay tayo ng Diyos sa ating karnal na katawang ito. Itong flesh na ito. So hindi na tayo ngayon kontrolado ng laman na to. Kaya sabi sa 1 John chapter 2 na noon question ko yun, bakit ganun? Sabi niya, hindi na magkakasala ang isang Kristiyano. Hindi ko maintindihan dati yun. Hanggang sa maunawaan ko yung spiritual circumcision. Inihiwalay tayo dahil pag-aari na tayo ng Diyos. At itong katawang ito ay kontrolado pa ng laman at sa diablo pa. Kaya nga, nung tayo nagkaroon ng spiritual circumcision, sinelyuhan tayo ng Holy Spirit at sabi niya, you are a new creature inside your worst enemy and this is the body. Pero as long na ang Holy Spirit ang may control sa atin, this body is controlled by the Holy Spirit. Kaya palagi ulit-ulitin ito yung Romans 12:1, 2. Brethren, sabi niya, ano sabi yun? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice. Holy. O bakit panging holy? Pag ang kaluluwa natin nagpasakop sa Holy Spirit, holy yan. Acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya din nyo, pag nagkakasala tayo, ang katawang ito, pag na-out of fellowship tayo, yung ang Holy Spirit nag-grieve, nalulungkot. Dahil wala siyang magawa sa kaluluwa natin, pinagbigyan natin yung laman eh. Pero yung kaluluwa natin hindi nagkakasala. At ang nagkakasala, katawan. Kaya sabi ng Bible, di ba palagi sinabi, huwag mong hayaan ang katawan mo, hindi sinabing kaluluwa, huwag mong hayaan ang katawan mo ay patuloy na mamumuhay sa kasalanan. Kaya pag nag-confess ka, again, the Holy Spirit is in control of our soul and the body. Kaya living sacrifice, holy. Okay? Naintindihan niyo na po yan. Kaya yan ang pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Ang hindi Kristiyano, walang Holy Spirit sa kanya. Ang hindi Kristiyano, walang spiritual circumcision. Hindi siya nature. Hindi siya anak ng Diyos. Kasi ang lahat ng sumampalataya, tumanggap sa Panginoon sa Kristo, ay bigyan ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Hindi sa sinelyo ng Holy Spirit. Ang hindi Kristiyano, di makakaintindihan ng salita ng Diyos. Maaaring binabasa niya, pero hindi niya maintindihan. Dahil ang magpapaintindi lang sa kanya, ang banal na Espiritu. Kaya kinakailangan ng taong yun ay makakilala kay Kristo. Paano siya makakakilala? Kinakailangan marinig niya ang tinatawag na gospel na si Kristo sa 1 Corinthians 4 na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan, nalibing, nabuhay ng muli ayon sa kanyang salita. So kailangan ma-realize mo na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay kapos sa kaharian ng langit. Sabi sa John 3:3, you cannot see the kingdom of God. Kung hindi ka makikita, lalong hindi ka makakapasok in church age. Okay? At dahil doon, sabi niya, kailangan ikaw ay mamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, siyempre, marami pumapasok sa relihiyon. Marami pumapasok sa mga sekta na akala nila doon sila maliligtas. Gumagawa sila ng mabuti. Pero sa dami ng Bible na hindi sa gawa. Ang maruming basahan ay ang tingin ng Panginoon sa magawa mo, mabuting gawa mo, ay maruming basahan. So, kailangan ngayon, ma-realize mo at aminin mo na ikaw yung makasalanan. At pangalawa, ang good news is, dahil ikabayaran ng kasalanan ng mga kamatayan, yung ikaw, dahil ikaw yung makasalanan, at ikaw ay talagang mamamatay sa impyerno, may umamin, may umako ng ating kasalanan. Yan ay ang Panginoong Kristo. Siya nagdusa, namatay, natigis ang kanyang dugo sa krus ng Calvary, at yung dugo niya ay naging kabayaran ng ating kasalanan. At pag ito'y naintindihan mo, kaya hearing and understanding the Word of God. So pag narinig mo, naintindihan mo, magkakaroon ka ng pananampalataya. At yung pananampalataya mo yan, ay magsasabi sa iyo ng Panginoon sa Kristo, naniniwala sa iyo. At tinatanggap kita bilang tagapagligtas. Yun, papasok ang Holy Spirit, siselyohan ka, spiritual circumcision, naging anak ka ng Diyos, pupunta ng langit, at pag hindi ka pa pupunta ng langit, buhay ka pa, ikaw ay mamumuhay bilang Kristiyano sa iba. Okay? So, nakita natin ho, di ba yan? Ano kaya napakahalaga? Ako'y tumantuwa dahil ako naging Kristiyano, hindi ko kinakahiyan ako'y Kristiyano. Amen po. So, nakita natin, dinilay niya lahat yan. So, tanda na, ang key, yes, wait, at saka, I have something better. Dinitirin ng Panginoon, meron siya palaging purpose at napakalim kanyang timing, yung best timing ng Panginoon. So,
I hope na naliwanagan kayo dyan, Jehovah. And lastly, bilang conclusion natin. Dali lang ano? Amen. Is there something you have been asking God, but hindi mo pa tinatanggap? Ang dami kang hiniling na sa Panginoon, no? O yung mga hiniling mo sa Kanya, hindi mo pa natatanggap. So, maaaring ma-discourage ka? Wag. Huwag ka ma-discourage. Huwag kang panghinaan ng loob, kapatid. Sa halip, magpatuloy ka sa panalangin. At manalangin ka na mayroong pagtitiwala na siya ay sasagot sa ating panalangin. Dapat magkaroon ng kumpiyansa sa iyong sarili na mayroong inihanda siya na isang espesyal para sa iyo. Dahil mahal tayo ng Diyos eh. Amen. Okay, huwag niyong isipin na galit ang Diyos sa iyo. Huwag mong isipin na kaya hindi sinasagot, ganito. Ay, kaya balikan niyo yung lesson natin. So, huwag kayong basta discourage, magpanghihinaan ng loob. Magpatuloy kayo sa panalangin at maging kumpiyansa kayo na ang Diyos ay mayroong inihahandang something special para sa iyo. Amen po? Amen. Now, hayaan nyo makagawa ang Diyos sa puso natin at hayaan nyo gumawa ang Diyos sa mga pangyayari sa buhay natin, sa mga problema natin. Kasi mayroon siyang inaayos pa sa buhay natin, maaaring mo siyang inaayos. At maaaring isang araw, ibibigay niya ang eksaktong nire-request mo sa Kanya. O maaaring mabigla ka dahil sa iyong inihiling mo, mas maganda pa pala inihanda ng Diyos para sa iyo. O, di ba? Kasi nakatingin agad tayo sa problema, sa ano natin na gusto natin, ganoon agad eh. Lalo kung may sakit kayo, may nararamdaman kayong sakit, kailan gumaling agad ako? Hindi mo alam na yun ang ginagamit ng Diyos ko minsan na to get our attention. Baka mamaya nakakalimot na kayo. Hindi ho ba? Usually pag may nararamdaman kayo, paggalingin agad tayo, wag. Kailangan pag may halimbawa, may nararamdaman ka sakit, sabihin, Lord, ingat naman ako sa katawan ko, pero bakit nangyari ito? I'm not going to question you. Maaring meron kayong pinapahiwatig sa sakit ko nito. Ganun po ba? Ganun lang po yan. So, ganito yan, ano? Whenever His response, ano man ang sagot ng Panginoon dito, it's sure to be incredible. Kahanga-hanga yan. Our Heavenly Father enjoys giving to you because He loves you. Because He loves us. And wants you to experience intimacy with Him. Di ba pagka, alam mo naman Pinoy, pagturo ng Pinoy, ilibre mo lang na yung kape yan, magiging close na kayo yun. Uy, libre ako na ganito. Libre ka lang pumasay sa tricycle, buntuwa ka na. Parang napakalaki ng ginawa sa'yo. Ganun ang kultura ng Pinoy, hindi ho ba? At ang gusto ng Panginoon, ibigay sa iyan, parang gusto niya maging intimate, maging closer kayo sa isa't isa. Gusto niya ibigay kung yung eksaktong kailangan mo. Dahil gusto niya maranasan natin yung intimacy with Him na siya nagpo-provide. Lalo na yung the best gift everyone will ever have. Ganyan po ang Panginoon natin. So yan pong susi. Sabi, Pastor, doon lang na simple. Oo, yan lang na simple. Kailan ka pa maglakad pa sa lungkod ka sa pintuan ng simbahan at hanggang doon sa altar? Kailangan ka bang gumapang pa mula doon sa pintuan hanggang sa altar? Hindi po ganun ang sinasabi ng Panginoon. Ang kailangan lang natin ng Panginoon sa ating pagtiwala tayo sa Kanya. Magkaroon ng kumpiyansa sa Kanya, nasasagutin niya yung panalangin natin. At may ganap, yung ganap pang tiwala, nasasagutin niya yung panalangin natin. Amen mga kapatid? Amen. O, di ba ba? Yan lang po kasimple. So don't forget Matthew 7 hanggang 7 hanggang 11, ha? Nabasahin niyo yan, pag-aaralan niyo yan. At kung hindi sinasagot, gusto niyan lumalim ang ating relation, ma-level up tayo sa ating spiritual na buhay. At ugulat kayo, yung mga hindi nyo inaasang pagpapala, matatamo ninyo. At sabi ko nga, minsan hindi niya binibigay, minsan by delay, o tika muna. Maaaring sinagot niyang bigla, pero sayang wait, meron sa dahilan. Okay? Or, sabi ng Lord, I have something better for you. Amen po mga kapatid. Amen. So, maraming salamat sa mataman niyong pakinig. Kita-kita ulit tayo sa Miyerkules. At kayong bibitaw, sana
samantalahin natin yung lockdown na to, hindi naman kayo naalis ng bahay. At may plano pa nga ating gobyerno na talagang total lockdown tayo, walang lalabas. Okay? Dadalhin lang tayo ng pagkain sa mga bahay natin. So pag-pray nyo na sana, bumaba na yung COVID na yan para hindi na maging worse. Please. Okay? At hilingin natin sa Panginoon na, kaya nga, kailangan na magkaisa tayo mga mananampalataya. Baguhin natin yung buhay natin. Ilapit natin ang sarili natin sa Kanya. Kung maaari, humingi tayo mag-confess tayo ng mga kasalanan natin. Kayo na nananatili pa sa kasalanan, mga mananampalataya. May inaantay ang Lord para sa atin. Tayo yung asin ng mundong ito, tayong preserver. Tayong liwanag ng mundong ito. Kasi pakita natin, tayong liwanag, tayong asin. Amen. So I hope na you will always be excited to listen to the Word of God. So sa mga hindi nakarinig, mahina ang mga site, balikan nyo yan sa YouTube. Mas maliwanag, tuloy-tuloy po yan. Okay? Maraming salamat po. Tayo manalangin. Aming Amang Banal na nasa langit, tunay na napakabuti mo. Tunay po na napakabait mong Diyos. Mapakamuunawain mo na kahit nandun yung mga kahinaan namin, yung mga pagkukulang namin, diyan ka pa rin palagi na umuunawa sa amin. Dahil alam namin na gusto mong ilapit mo ang sarili mo sa amin. Kami lang talaga matigas ang ulo dahil hindi namin talagang inilalapit ang sarili namin sa iyo. Masyado na kaming nasilaw sa mundong ito na ang gusto namin yung mga material na bagay. Gusto namin yung gumanda ang buhay namin. Wala namang masama, gumanda ang buhay namin. Pero dapat inuuna ka namin. Gaya ngayon, lahat ng wala pang virus na yan, masyado kaming abala. Andiyan yung malls, andiyan yung kain sa labas, andiyan yung pasyal, andiyan yung pleasure. Pero kung minsan, even mga mananampalataya, that's supposed to be na Sabado pa lang, ready na, excited na magkinig ng salita ng Diyos. At pagdating ng Sunday, excited na lahat ang buong pamilya. Pero kung minsan wala. Kung minsan, kadalasan ng sa mga ibang mananampalataya, umaga na lang nagsisimba. Supposed to be, may Sunday school. Supposed to be, may service. At meron sa hapon, may mga young people, may men's meeting, may women's meeting. Then sa hapon din, magsisimba. Yan ang gusto na kasi ng Panginoon sa buhay namin. Alam ko na gusto mo kami puspusin ang iyong mga salita. Dahil mula sa mga salita po yan, dito kami nakakakuha ng tamang mga desisyon sa buhay namin. Dito kami nakakakuha ng ayos sa pagpaplano. Dito kami nakakaramdam ng pagkalas namin sa mga material na bagay. Pagkalas namin sa mundong ito na siyang naglalayo sa amin, sa inyo. Samantalang kayo gusto niyo maging malapit sa amin. Kaya sinasagot mo yung prayer namin para ipakita mo na mahal mo kami. At kung minsan yung mga mali naming prayer, itinatama mo dahil gusto mo ibigay pa rin sa amin yung best para sa amin. Lord, sana maiba yung pananaw namin. Dadalahin ko yung mga parents, mga magulang na nakikinig ngayon, na sana maturuan nila yung mga anak nila kung paano magmahal sa Diyos. Paano unahin ng Diyos. Sana sa mga liliit na mga bata pa lang na nakikinig, matuto na silang lumuhod at dumulog sa Diyos. May iwasan ngayon na ginagamit ng mga gadgets na yan. Dahil alam namin na walang masama sa gadgets, kung saan advanced, kailangan ito ng mga bata sa mga bagong teknolohiya. Pero dapat nangunguna pa rin ng Lord. Nangunguna pa rin ang kanyang salita. Dahil gustong-gusto mo palagi first. So itong mga bata ngayon, bagong bata, at kung wala na kami, dapat itong mga bata ito, naturuan na sila bago kami mawala. Kaya na lang tumayo sa sarili nila, kaya na lang manindigan sa iyong mga salita, kaya na lang sabihin no to temptation, no to sin, no to material things. Kasi alam ko na yung material na bagay na yan, mahalaga rin po yan para ma-enjoy namin, pero hindi yan ang main namin kaya kami nandito. Nandito kami para lalong ilapit ang sarili namin. Kaya nga, yung makilala ka naming tagapagligtas, hindi pa po sapat yun. Kundi dapat makilala ka namin bilang aming Panginoon. Kaya nasa amin ang Holy Spirit ngayon para ipakilala ka sa amin na ikaw yung Panginoon namin na siyang susundin. Na siyang bahala sa pangangailangan namin. At alam ko siyempre, pag bahala ka sa pangangailangan namin, bibigyan mo kami ng katalinuhan para kumita ayon din sa iyong kalooban. Kaya tulungan mo po kami mga magulang na maturuan yung mga anak namin na kung paano mamuhay ng mga Diyos. At pag sila ay lumaki na, madali na po sila makakilala kasi bata pa lang, alam nila may Diyos, alam nila ang gospel, alam nila ang salita mo, alam nila ang Holy Spirit na papasok sa kanila.
Mananahan sa kanila kung sila makakilala sa iyo. Malalaman nila ang langit, malalaman nila ang impyerno. Malalaman nila may demonyo, malalaman nila may evil, malalaman nila may diablo, at malalaman nila may ama at may anak. So please, tulungan kami mga nandito, mga magulang at mga magiging magulang pa. Sana'y makitaan nila ito ng kahalagaan sa atin. Salamat po ngayong hapon. Salamat po sa bawat isang nakinig. Salamat po, kiniklaim na namin yung protection mo. Hindi po kailangan makaawa kami para protektahan mo kami, Lord. Hindi po yung ganyan ang level ng faith namin. Gaya ng lesson kanina, kailangan higher level of faith kami ngayon. Na pwede namin sabihin na, Ama, salamat sa protection ipagkakaloob mo, na pinagkaloob mo sa amin araw-araw. Salamat dahil kayo lang nakakakita ng aming kaaway. At ang kaaway namin spiritual ay diablo at kanyang mga pwersa. At ngayon, ang kaaway namin hindi namin nakikita, yan, ang virus na yan. Pero Ama, nakikita mo. Nakikita ng Holy Spirit na nasa amin. Kaya, the best na protection namin is magpasakop kami sa Holy Spirit. Dahil sila ang pwedeng mag-ingat at magprotekta sa amin. Kasama ng pananampalataya namin. Kaya maraming salamat po sa pag-iingat mo sa aming mga anak laban sa virus na yan. Sa bawat isa sa amin, sa mga mami at daddy. At ingatan mo yung may mga miyembro, mga mananampalataya na may business. Alam ko may lockdown ngayon, wala silang kita. Pero alam ko hindi mo kami pababayaan dahil anak mo kami. Kung tapos yung virus na yan, alam ko nabibigyan mo ulit kami ng bagong pag-asa para makabawi kami sa inyong unang-una. And then, may establish muli yung mga trabaho namin, business namin, sa eskwelahan namin, sa ministry. Pero alam ko na minabago sa amin. Sana matapos ang kalamidad nito, na minabago sa buhay namin, kung gaano kahalaga ang Word of God, kung gaano kahalaga ang Holy Spirit na nasa amin, kung gaano kahalaga ang buhay spiritual sa buhay namin, gaano kahalaga ang panalangin, gaano kahalaga ang pagbibigay, gaano kahalaga ang pag-iingot. Maraming salamat po. Dalangin ko rin po yung mga sa frontline. Alam ko sila po naapektuhan ngayon. Sila yung nasasabak. Kuminsan mahina na sila, puyat na puyat. Kaya pag nahumina ang resistensya, talagang sila yung nadadapuhan. Kaya please, protect them. Bigyan mo sila ng patuloy na kalakas. Lalo yung mga doctors at nurses at iba pang mga nasa frontline na nagkaroon ng virus na. Naging positibo na sila. Lord, kayo lang pwedeng makapagpagaling sa kanila. At nawa, itong mga taong na apektuhan na ito, pinapanalangin namin sa kanila na sila'y gumaling. At pag sila'y gumaling, nawa, makakilala sila sa iyo sa Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas. Salamat at maraming salamat. Ibinabalik namin sa iyo lahat ang papuri, lahat sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo at tagapagligtas. Amen. Amen. So, magandang gabi sa inyong lahat. Enjoy your dinner. See you Wednesday. And please check yung ating message sa YouTube. Press nyo lang, click nyo lang po ang Bethany Bible Baptist Church account at makikita nyo na po ang mga preaching nyo. So maraming salamat. Be healthy. Be healthy po kayo. Kumain ng wasto. Magpahinga ng wasto. Mag-exercise. Uminom ng maraming tubig. At pag lumabas, wear your mask. Okay? Face mask nyo. Sa bahay, isuot nyo rin po yung face mask niyan para maiwasan yung kakakain. Okay, joke lang po. Maraming salamat. Gandang gabi. Continue to pray for Des na makarecover siya, yung baby, na maging maayos, na makauwi sila na kaagad at ligtas. Bye-bye. Adios. Ngayong magkarabi. Good evening. Ano pa ba? Wala na po. Bye-bye po. Bye-bye.